Napakasalimuot ng damdamin ni Biao Yansen. Nang araw na yon, hiniling niya kay He Daoying na payagan ang kanyang anak na mag-aral sa ibang bansa. Ngunit sa kasamaang palad, walang awang tinanggihan siya ni He Daoying. Dahil sa kawalan ng magawa, hiniling ni Biao Yansen kay Shen Yingjun na imbestigahan ang buhay ni Wen Dongyan. Natuklasan niya na kahit nag-iisa si Wen Dongyan sa loob ng maraming taon, ngunit may isang bagay na tiyak na hihila kay Muon Dong-yun sa impyerno, ang ugnayan ng dugo. Si Park Yeon-jin, na dating nanuhol sa ina ni Muon Dong-yun, ay handa nang gamitin muli ang parehong sandata, marahil ay magdulot pa ng nakamamatay na sugat kay Muon Dong-yun. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Muon Dong-yun ng text message mula kay Jo Yeojung na nag-aanyaya sa kanya sa isang pulong na hindi niya matatanggihan. Hindi inaasahan, inamin ni Jo Yeojung ang kanyang nararamdaman kay Muon Dong-yun, isang biro na agad niyang tinanggihan, matapos sabihin na hindi niya kailangan ng prinsip, kundi isang tindero na makakasayaw sa kanya. Muling nakipagkita si Muon Dong-yun kay Son Mingwoo at isiniwalat ang pumatay kay Yoon Soki kay Son Mingwoo. Agad na naliwanagan si Son Mingwoo at sumakay sa kanyang minamahal na maliit na motorsiklo upang simulan ang kanyang planong mabilis na yumaman, ngunit nawala lamang ng walang bakas. Wala nang balita tungkol kay Son Mingwoo kailanman. Sa oras na ito, pinag-iisipan ni Zuru Zeng ang mga sinabi ni Muon Dong-yun, tila nakapagdesisyon na, isinumite niya ang kanyang pagbibitiw sa kanyang ina, naghahandang pumunta sa Civic Development Department upang mapalapit kay Muon Dong-yun. Sa kabilang banda, si Muon Dong-yun ay itinatakwil ng kanyang mga kasamahan, na nadama na nakuha ni Muon Dong-yun ang kanyang posisyon bilang chairman sa pamamagitan ng mga lihim na paraan, na nagdudulot sa kanila ng matinding pagkabalisa. Palagi silang naghahanap ng mali kay Muon Dong-yun nang walang dahilan. Ngunit determinado si Muon Dong-yun na tapusin ang kanyang plano, dahil wala nang ibang magawa kundi tiisin ito, dahil ayaw niyang mawala ng higit pa sa kanyang napala, agad niyang iniimbestigahan ang pagkawala ni Son Mingwoo. Natuklasan niya na bumili si Son Mingwoo ng tiket sa internasyonal na eroplano bago siya nawala, ngunit walang record na sumakay siya sa paliparan. Hinala ni Wen Dongyan na pinatahimik si Son Mingwoo. Sa pagkakataong iyon, naghanda si Wen Dongyan na maglaro ng kanyang pangalawang baraha. Nang gabing iyon, nang makipagkita si Wen Dongyan sa tiyahin, natuklasan niyang sinusundan siya. Alam ni Wen Dongyan na ang grupong ito ay karamihan ay pinapadala ni Biao Yansen. Upang maiwasan ang pag-alerto sa kanila, pansamantalang itinigil ni Wen Dongyan ang kanyang plano. Sa oras na ito, natanggap ni He Daoying ang impormasyong ipinadala ni Son Mingwoo bago ito nawala. Upang mapatunayan ang katotohanan nito, hinanap niya si Kwon Zaijun upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Son Mingwoo. Nabahala rin si Kwon Zaijun, iniisip na may sinabi si Son Mingwoo na hindi niya dapat sinabi kay He Daoying. Agad siyang nagpadala ng babala kay Son Mingwoo, ano? Pareho ang dahilan ni He Daoying at ako. Sa sandaling ito, si Wen Dongyan ang nagkusa na lapitan si Zuru Zeng at ikinuwento ang tungkol sa kanyang madilim na nakaraan. Ipinakita rin niya kay Zuru Zeng ang mga peklat sa kanyang katawan, sinasabing ang kanyang mundo ay puno ng walang katapusang kadiliman at wala siyang ibang iniisip kundi ang paghihiganti. Umaasa siyang hindi sasayangin ni Zuru Zeng ang kanyang oras sa kanya. Gayunpaman, hindi pinayuhan ni Zuru Zeng si Wen Dongyan na bitawan ang kanyang puot tulad ng iba, ngunit nagpasya siyang manindigan kasama si Wen Dongyan at maghiganti sa mga salarin.